Hi mga kabatrendo, pasensya na kung medyo nawala ako sandali. Pero ngayon ay balik na tayo sa kusina. Maraming salamat sa patuloy na suporta at sa mga comments ninyo na hindi ko po nasagot. Simula ngayon, mas marami pa tayong masarap na budget-friendly na recipes na pagsasaluhan. Let's bake and cook together. 2 years ago po, may comment si Sir Nicanor George. Meron ka ba pizza topping recipe? Medyo matagal na po, pero sana po ay makaabot pa rin ito kay Sir Nicanor George. Yes po Sir Nicanor, meron po tayong topping recipe. Bago po ang lahat, dun po sa mga hindi nakakaalam, ito pong pizza crust na ito ay ako po ang gumagawa. So sa ingredients po at sa recipes, nasa YouTube channel ko po, ihanapin nyo lang po yung mga videos ko doon. Marami po ako doon tutorial kung paano gumawa ng pizza crust. Para naman po sa toppings, gagamit tayo ng Del Monte Tomato Sauce Original, Del Monte Pineapple Tidbits, whole basil leaves, ground oregano leaves. Maglalagay din po tayo mamaya ng ground black bell pepper at saka garlic powder. Nag-prepare na din po ako ng ham. Ito pong ham na ito ay in-slice ko na kanina. Para pag nag-toppings po tayo ay ilalagay ko na lang. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong uri ng ham. At ang pinaka-importante po sa lahat ay ang cheese. Ang ginagamit ko po ay Magnolia Quick Melt. Pwede din po kayo gumamit ng brand na gusto nyo. Basta make sure po na nagme-melt. Yung iba po kasi base sa experience ko ay hindi po nagme-melt. Pero ang nakalagay sa label nila ay Quick Melt din. So baka masayang po ang pinambili ninyo. So, make sure po na alam ninyo yung ingredients na ginagamit ninyo, yung cheese na gagamitin ninyo. Tara, mag-toppings na tayo. Una nating ilalagay ay ang Del Monte Tomato Sauce. Habang naglalagay tayo, magbabasa ako ng comment. May comment po si Ma'am Marites. Ilang days po pwede ma-stack ang half-cook na crust sa ref? Ma'am Marites, ang half-cook na crust po ay kung minsan tumatagal ng 7 days, nagkakaroon na ng amag after ng 7 days. Kung minsan naman po, tumatagal ng mas matagal pa siguro, umaabot siya ng 10 days to 12 days. Kung gusto po talaga ninyo na mas tumagal yung pizza crust ninyo, sinasuggest ko po na ilagay po ninyo sa freezer. Basta po, balutin lang ninyo ng plastic. Balutin nyo ng maganda, yung hindi siya sumisingaw. Ilagay nyo po siya sa ziplock. Bili kayo ng malaking ziplock, nakakasya yung 12 inches na pizza crust. Tapos, i-stack nyo siya sa freezer. Yun po, sigurado po ako doon na tatagal po talaga yon. After po natin na mailagay itong tomato sauce sa ibabaw, atin po itong papahidin ng kutsara para kumalat, o kung ano man po yung pwede ninyong gamitin. Pwede kayong gumamit ng brush, bili kayo ng brush, tapos i-brush po ninyo, ikalat ninyo sa ibabaw ng crust. Sunod po nating ilagay ang ground basil leaves. Lagyan po natin ang ibabaw. Make sure na sasapat po doon sa ibabaw o malalasahan natin in every bite. Ang sunod po natin ilalagay ay ang ground oregano leaves. Ikalat lang din po natin ang paglalagay. Make sure po na malagyan lahat. At isusunod na rin po natin ang black pepper, ground black pepper po, at saka ang garlic powder. At pagkatapos na po nating mailagay lahat ng mga dry ingredients, haluin po natin ng kutsara. I-mix po natin lahat para mag-even po yung lasa. Para pare-parehas po na magkaroon talaga ng iba't ibang ingredients bawat part. Ilagay na po natin ang Magnolia Quick Melt. Meron po ako ditong kapirasong Terano nakaraan. Ito po ang ilalagay ko. Gagamitin ko para dito sa pizza na ginagawa ko ngayon. Sa paghahati naman po ng cheese, ang ganito po ang gawin nyo. Una, bibiakin nyo sa gitna, tapos gigitnaan ninyo ulit, tapos gigitnaan ninyo ulit.
So, gitna-gitna lang po ang paggayat para magkaroon kayo ng even. So bale magiging 32 cubes po lahat ang kalalabsan ng isang malaking Magnolia Quick Melt. Ayan, yadyaran na po natin ng cheese itong ating pizza. Habang nagyayadyad po, babasa tayo ng comment. Kay Ma'am Richie, Sir, saan ka po bumili ng pizza molder? Kay Ma'am Richie, kung napapanood mo po ito, nabili ko po ito sa isang tindahan dito sa amin. Kung wala ka pong idea kung saan bumibili nito, willing po ako na bigyan kita kung mapanood mo man ito. Kung mapanood mo po ito, mag-comment ka po sa baba para makuha ko yung contacts mo kung paano ko maipadala sa iyo yung pizza molder po. Pagkatapos naman po natin na malagyan ito ng cheese, ang isusunod po natin dito ay ang ham. At pagkatapos ng ham ay ang pineapple po. O nga pala po, ito pong ginagawa natin is Hawaiian pizza po ito. Pero ito po yung Hawaiian at 2 toppings lang po. Kumbaga yung ham lang po at saka pineapple ang nakatopping sa ibabaw. So tingnan nyo lang po kung paano ako maglagay. 1 month ago po, nag-comment si Lamian, hindi ko masyadong Cakes Bohol. Ito. Sabi niya, Kuya, maraming salamat sa recipe na shinare mo. Hindi mo lang alam kung paano mo kami natulungan. May 4 na po akong branch ngayon. Maraming salamat. Ayun po, nakakatuwa at nakaka-inspire malaman na ang simpleng recipe na binahagi natin ay nakatulong sa pagbuo ng isang matagumpay na negosyo. Ito ang dahilan kung bakit po bumalik po ulit ako para makapaggawa ng video at para po makatulong muli sa mga tao na nangangailangan o walang idea kung paano magsimula ng hanap buhay. Ako po ay natutuwa. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking mga video. Salamat po sa iyo at nagustuhan mo at nakatulong po ako sa iyo. Maraming salamat po. Napakagandang mensahe po nung iniwan mo at nakakataba po ng puso na malaman na nakatulong ang aking recipe sa paglago ng iyong negosyo. Congratulations po sa 4 na branches mo. Patuloy lang po tayo sa pagbabahagi at pag-inspire sa iba. God bless po at sana po ay mas lumago pa po ang negosyo na inumpisahan mo. Kung meron ka pa pong katanungan o meron ka pang ibang gustong malaman, pwede ka po mag-comment sa akin at akin pong sasagutin iyon. At dun po sa mga hindi ko po nasasagot pa, ang gagawin ko po ang lahat para makatugon ako sa inyong mga katanungan at makatulong po ako sa inyo. So, ayun po, okay na po. Nilagyan ko na po ng toppings. Pagkatapos po nito, isasalang po natin ito sa oven sa heat temperature po na 250 degrees Celsius po. Pag isinalang po natin, alsin po natin sa pan. Ipatong lang po natin sa ibabaw ng grills. Tanggalin po natin yung pan para po yung ilalim po ng crust ay maging malutong. Ito na po yung resulta ng ginawa natin. Ayan po. Makikita po ninyo na malutong po ito pag ginagayat. Ayan po. Ayun po, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin, sa lahat po ng mga nanonood sa akin kahit na matagal po ako na hindi nakagawa ng video, ay nandyan pa rin po kayo, hindi niyo ako iniiwanan. Maraming salamat po. Sana po ay i-share po ninyo yung aking mga video. Maraming salamat po. Ito po ay malaking tulong din sa akin sa paglago ng aking channel. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Sana po ay pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang araw.